She explained that if Duterte were assigned, the first objective, removal from the office, would become moot and academic. Oh. However, she argued that the impeachment process should continue because of the second and equally significant issues: perpetual disqualification from public office. It is my humble submission that the resignation will not stall or stop the impeachment process. Tuloy-tuloy pa din ho, mga kababayan. No? There is still the standing issue of disqualification which must be resolved during the trial. Ang tanong, ano po, kunyari nag-resign, hindi na po ba makukulong kung mapatunayan na nag-lose tayo ng pera ng bayan or kung saan-saan napunta yung pondo ng bayan? Ang tingin ko po, ganun din eh. No? May pagkakakulong pa din po, mga boss chief sir. Tingnan nyo, doon sa mga kumpanya. No? Yung iba, mga nag-resign, uunahan ng resign, pero nahahabol pa din po sila, mga kababayan. No? Nahahatulan, nakukulong pa din po sila. Tingin ko, ganun din po sa Vice Presidente at hindi ho dahilan, mga boss chief sir, yung hindi po dahilan, mga kababayan, yung pagre-resign or nag-resign na, wala na, hindi na matutuloy or wala na tayong dyan, habol dyan. Hindi ho. Dahil pera ho ng taong bayan yan, mga boss chief sir. No? Ngayon ho, mga boss, nasa ba tayo? Alisin ko na muna to, hindi ko makontrol. No? Ngayon naman ho, mga kababayan, isa pa, isang singit pa, no? Hanggat nag-aantay tayo ng mga viewers natin. Asa ba? Ito yata, ito. Kung matatandaan nyo, nung panahon ng dating Pangulo, nung Duterte administration ho, mga kababayan, naalala nyo ang dating Pangulo nakaupo ng ganon? Diba? Nakaupo siya ng ganon ho, mga kababayan. Tapos, binabanggit niya nga na marami daw pong korupsyon sa DPWH. Naalala niyo po yon? Di ba? Naalala niyo yan? Diyan sa DPWH, pagkarami-raming korupsyon na nangyari diyan. Pero may naalala po ba kayo na naipakulong ng dating administrasyon, no? Na patungkol po doon sa korupsyon sa DPWH? Wala. Parang sinabi niya lang sa atin, diyan sa DPWH, madaming korupsyon dyan na nangyayari. Pero after nun, walang naging pagkilos. Hindi po kagaya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, talaga pong nagtayo pa ng ICI, nagtayo pa ng kung ano-ano, at talagang pinaiimbestigahan at pinapatawag po, ultimo pinsan na si Martin Romualdez ay kasama po sa ipinatawag, mga boss chief sir. Nilabasan tayo ng mga listahan, mga pangalan, noon pong mga nilabasan tayo ng mga pangalan, listahan, noon pong mga kontraktor na madalas po nakakatanggap ng malalaking proyekto galing po sa gobyerno. At yung iba nga po doon, mga nakakulong na ho ngayon. Yung ibang mga senador ho, mga kababayan, iniimbestigahan na. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng dalawang administrasyon. Nung DPWH, nung panahon ni dating Pangulo Duterte, alam niya yan. No? Pero walang ginawa. Pero dito ngayon sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho palulusutin. Baka po, siguro, kaya walang ginawa, ay dahil nga alam nila na ganito ang magiging reaksyon. Lalo niya, yan, sila Alan Peter Cayetano. Ngayon ang mainit, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Ano po? Na meron daw mga ghost project at meron daw pong may mga ghost project at may mga flood control doon sa Taguig na iniimbestigahan po. Isa sa iniimbestigahan din, yung sa SEA Games ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Nakita niyo ho, di ba? Talagang lahat sila bumibira kay Presidente Marcos ngayon sa kadahilanan na hindi po pinapatawad sino man
doon sa issue ng mga corruption po. 'Di ba? Siguro diyaan at diyaan po ang kinatatakot ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Yun pong, yun pong resbakan siya, 'no? Balikan siya at ipatanggal siya sa puwesto. Pero kay Pangulo ho, Ma'am Tina B, shoutout sa'yo. Kay Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang po, walang pake. Tingin ko nga pati si Imee Marcos maaano diyan, madadali diyan, Oh, bakit? Kaya nanggagalaiti ho mga kababayan, yung isa sa mababa nating senador, 'di ba? Kaya po kung ano-ano ng paninira ang ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief amo sir. O 'di ho ba? Ay mamaya, SONA po mga kababayan. Samahan niyo po kami, doon sa SONA 'no? Naka-live po tayo nun. Sabi ni Ma'am BJ Badyola, "Booking King ang galawan nila kaya sila galit kay PBBM." Yaan ang tingin kong kinatatakot ng dating administrasyon. Kaya po hanggang sabi lang madaming korapsyon diyaan sa DPWH at tapos wala na, hindi na pinansin. Sabi ni Bernadette, Bangibang, mayaman na si Bongbong Marcos, bata pa yan at galing sila sa mayamang angkan, 'no? Si Duterte, Lord lang pinagbabawal na gamot kaya yumaman daw yan, sabi ni Ma'am Bernadette. Oh, 'di ho ba? Yan yung pagkakaiba nung dalawang administrasyon. At siyempre po, dahil alam nila yung mga followers, tagasunod nila na mga DDS ay uto-uto, kaya ho mga kababayan, tuloy-tuloy lang po sila sa ganyang gawain po. Na inuuto ng inuuto ng inuuto. Nagpapauto naman, hindi nila alam kung ano ang diferensya o pagkakaiba ng dalawang administrasyon. Na ito na talagang pumopokus ang gobyerno natin sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos para mai-oblo, mairehas yung mga totoong mga magnanakaw sa ating bayan. Di ba? Sabi ni Purita Simbahan, dapat makulong na ang mga iyan para wala nang salot sa Pilipinas. God bless daw. Sabi, Danilo Espejo, shout out po. Uy, naku. Birthday pala ni Sir Danilo Espejo. Pa-shoutout sa sarili ko, birthday ko ngayon. Hehehe, Boss Mark. Happy birthday po kay Sir Danilo Espejo. Mga bossing, babalik tayo. Mga bandang 12:00 magla-live tayo. Kailangan ko lang tapusin yung download doon kay Mima Alicia, doon sa mismong, tawag dito? Doon sa mismong update natin. Okay? Antayin nyo lang po. Kailangan ko lang pong tapusin yung download. Hindi matapos dahil naka-live tayo. Hanggang sa kita-kita tayo 12:00 mga kababayan.